Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa. Pilipinas at Amerika nagpaputok sa tapat ng West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Nagsagawa ng live fire ang US at Philippine Marines noong Martes para masanay ang kanilang depensa laban sa isang hostile amphibious landing. Narito nga po ang buong video, panoorin po ninyo. Bilang bahagi ng taunang ehersisyo ng Kamandag, 150 miyembro ng 1st Battalion, 5th Marine Regiment mula sa Camp Pendleton, Calif, ang simulated sea invasion kasama ang 150 mga Filipino mula sa Palawan-based 3rd Marine Brigade. Kasama sa ehersisyo ngayong taon ang mahigit 1,000 miyembro ng Marine Rotational Force Southeast Asia at ang 15th Marine Expeditionary Unit. Nagsimula ang Kamandag noong ika-15 ng Oktubre at magtatapos sa Biyernes. Ang live fire event sa Palawan ay ginanap sa Aborlan, isang munisipalidad na nakaharap sa West Philippine Sea na humigit kumulang 125 milya sa silangan ng Sabina Shoal. Nagpaputok sila ng mga missile, mortar, artillery at machine gun sa 100 bangka bilang target. Ang ilan ay nakadaong ng mahigit 2 milya mula sa baybayin, 2 F-35B Lightning II stealth fighter, ang inilunsad mula sa amphibious assault ship na USS Boxer sa Sulu Sea, ang naghulog ng mga laser-guided bomb sa ilan sa mga target, 2 AH-1 Cobra at 2 UH-1 Venom helicopter ang lumipad mula sa Antonio Bautista Airbase sa Palawan at sumama sa pag-atake. Ang airbase sa pinakakanlurang lungsod ng Pilipinas sa Puerto Princesa, ay isa sa 9 na pasilidad ng militar na inaprubahan para gamitin ng mga tropang US sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nag-set up ang mga Marines ng isang Expeditionary Advanced Base sa airfield bago ang drill, sinabi ni 1st Battalion Commander Lieutenant Colonel Nicholas Freeman sa Beach.
nagsagawa ng live-fire drills ang mga tropang Pilipino at Amerikano gamit ang mga rocket na armas sakay ng isang sasakyang pandagat sa panahon ng isang force integration exercise sa Palawan, ang isla at probinsya na nakaharap sa West Philippine Sea. Nagpaputok ng rocket-propelled grenade ang mga tropa ng Philippine Marine Corps 3rd Marine Brigade sakay ng coastal patrol boat sa Puerto Princesa City noong ika-17 ng Oktubre, bilang bahagi ng Kamandag exercise ngayong taon. Ang US Marine Corps ay nagpaputok din ng isang shoulder-launched multi-purpose assault weapon, habang ang Pilipinas at Estados Unidos ay sinubukan ng kakayahan ng parehong Marines sa paghawak ng kani-kanilang heavy weapon system. Noong Miyerkules din, nagsagawa ng amphibious assault exercises ang mga tropa mula sa Philippine Marines at kanilang mga katapat sa US sa Long Point sa Apurawan Village sa Aborlan Town sa Palawan. Our combat engineers will not a clearing operation in a minute. So what we did today, yung ginawa natin ngayon ay amphibious assault or a boat raid. So coming from the sea using small boats loaded with both US Marines and Philippine Marines. Yung unang ginawa ay nag-conduct tayo ng preparatory fires to soften the targets. Then after that, we assaulted the beach and then we breached some obstacles, yung sumabog kanina. Then we continue with the assault to the objective utilizing fire and maneuver technique. So live firing po ito, no? Yes. Makikiisa rin ang Japan, South Korea, Australia, at United Kingdom sa 10 araw na ehersisyo sa mga pangunahing lugar sa bansa tulad ng Batanes, ang pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas na pinakamalapit sa Taiwan. Ang France, Thailand at Indonesia ay lalahok sa mga pagsasanay bilang mga tagamasid. Ayon sa PMC, ang simulated amphibious assault ay isinagawa gamit ang mga bangka ng Philippine Marines at US counterparts nito bilang assaulting force. Sinabi ni Colonel Nicholas Freeman, ang commanding officer ng Marine Battalion Landing Team, na ang simulated attack ay resulta ng mga buwan ng detalyadong pagpaplano sa pagitan ng dalawang kaalyado, at mahalagang pagkakataon sa pagitan ng dalawang puwersa upang magsanay ng magkasama at matuto mula sa isa't isa. So the preparation, it takes some time. The detailed planning that goes into each and every one of these takes months. And so when the Marines, the U.S. Marines actually arrive, a lot of work, 90% of the work has already been done up to that point. So it's great for them to be able to come here, to get to meet new partners. For some of them, this is their second or third time coming to Palawan. And so they're actually meeting old friends, people that they've worked with before, and getting to continue to train together and get better together. The U.S. Marine side, we had medium machine guns, and we had small arms. And then on the Philippine Marine Corps side, we had heavy machine guns, and we had demolitions for the breach. 50 caliber for the Philippine Marine Corps and demolition from the Naval Construction Brigade. Sinabi ni PMC Commandant Major General Arturo Rojas, na ang mga pagsasanay ay ihahanda din ng ating sarili para sa anumang krisis.
Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.